Napakalaki naman itong bangus na to. Oh. So nakita ko kanina sa grocery mga lods, kaya binili ko agad. So nakita ko na fresh. So kaya pinalinis ko na. So pag bumili kami ng isda dito, may tagalinis mga lods. So ayan, gusto ko sanang ihaw kaso nga lang, di pwede yung uling dito sa amin. So kaya hiwain ko na gawin kong adobo. So at ayan ha, naglagay na tayo ng mga sangkap natin dyan sa ating pressure cooker. Naglagay lang ako ng sibuyas, daon ng laurel, luya, star anise, tsaka yung bawang. So kung ano yung mga karaniwang sangkap natin sa pang-adobo, so yan din ang nilalagay ko sa ating adobong bangus. At hinihilira lang natin ng maayos sa loob para naman hindi siya madurog pagkakumulo na yung ating adobong bangus. So pinipressure cooker natin ito para naman makain natin pati tinik. Diba? Alam naman natin yung bangus, napakatinik talaga. Nagdagdag lang ako ng pamitang buo para lalong sumasarap yung ating adobong bangus. Naglagay din ako ng asin, panimpla natin. So social pa yung gamit ko dito. Wow. Pink salt pa yung gamit ko. So ayan na yung ating bangus. So nilagyan natin ng suka. Yan, kailangan marami yung suka para naman masarap yung ating adobong bangus. Tapos sunod na natin dyan yung ating toyo o soy sauce. So kung ano yung mga panimpla natin sa ating adobong baboy, adobong manok, so ganun din yung panimpla natin dito sa ating adobong bangus. So kailangan lang nito, mapalambot natin ng maigi para makain natin pati yung kanyang tinik. So takpan na natin at umpisa na nating iluto ang ating adobong bangus. One hour later. So at ito na ang ating pinakahintay na adobong bangus. Napakalambot, pati tinik, walang masasayang. Nakakain lahat.